Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin lahat na siya nako sa wakas inihayag ang katotohanan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan, ito pong sinasabi kong nako. Ito po ang katotohanan mga kababayan na inihayag ni Ronald Holmes mga kababayan, President ng Pulse Asia. Yung survey mga kababayan, di ba? Bumaba po yung kanya ratings ni President Bongbong Marcos Jr. at ito po ang naging conclusion ng kumpanyang ito ng Pulse Asia mga kababayan. Sabi po dito, pinasinungalingan po nito yung statement na ito po ay pinasinungalingan. Yung sinasabi ni Claire Castro na dahil daw sa fake news kaya bumaba ang ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Ano naman ang kinalaman po ng fake news sa pagbaba ng kung nagtatrabaho kayo ng maayos, di maganda sana. Pero ito po ang naging conclusion mga kababayan ni Ronald Holmes, yung president po ng Pulse Asia. Ang kawalan ng tiwala ng Pilipino kay PBBM ay dahil sa hindi pagtugon sa problema ng bansa. Palakpakan po natin. Etong sagot pong ito ay ang pinakamalapit at ang parang may credibility to believe in, di ba? Kaysa po doon sinasabi ni Yusek Castro na dahil daw po sa fake news. Tama po itong sinasabi dito ni Ronald Holmes mga kababayan. Ang kawalan ng tiwala ng mga Pilipino kay President Bongbong Marcos Jr. ay dahil sa hindi pagtugon sa problema ng bansa. Ano bang tinutugunan? Ano ba ang ginagawa ng ating Pangulo kung hindi po ito tumutugon sa problema ng ating bansa? Ano nga ba? Kayo na mag-state na, kayo na po ang mag-jot down mga kababayan. Una, ito ay opinion ko lang base po dito sa sinasabi ni President ng Pulse Asia na hindi pagtugon sa problema ng bansa. Maybe that is one mga kababayan of the reason. Pero marami pang iba At posible po dyan yung kanilang pagtrahidor, kanilang paghudas kay former President Duterte. Di ba? Posible rin, di ba? Pero ito po yung pinakaakmang sagot doon po sa tanong ni yung sa GMA News na reporter, 'di ba? Tinatanong si Yusek Castro kung ano daw ang kanyang masasabi. Sa katapos-tapusan ng sagot po ni Castro ay fake news po ang kanyang sagot mga kababayan. Ito po, hindi po ninyo tinutugunan ang mga problema ng bansa kaya ganyan kayo. At puro po kayo kasinungalingan, fake news, di ba? Marami po kayong ginagawang mga hindi kapanipaniwala Or kung, marami pa kayong sinasabi, na kabaliktaran po ang lumalabas, ang nangyayari, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dito, mga karibin natin? Tama po ba yung presidente ng Pulse Asia na si Ronald Holmes? Na dahil po sa hindi pagtugon ng problema ng bansa, kaya lumagapak ang ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Yan, i-comment nyo na lang po mga kababayan at eto. Panoorin po natin ito mga kababayan. Malamang ay kilala nyo po ang vlogger na ito. Ito Bakit hindi nyo isama dyan
diyan sa investigasyon, no, ng fake news itong vlogger na ito, mga kababayan. Ha? Nakalagay po sa caption dito, BBM vloggers, Pilipinas nakapagbayad na daw ng utang. Oh, eto mga kababayan, bigyan po natin ng reaction to. Kilala nyo po yan mga ka-review natin. No? Nakasubscribe nga ako dati nito. Nag-unsubscribe na ako kasi hindi ko na po gusto ang kanyang mga sinasabi. Ang Pilipinas pala ay nakakapagbayad na ng utang. Patuloy ang paglobo ng utang ng Pilipinas at pinapalala pa ito ng mababang halaga ng piso kontra dolyar. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Umabot sa record high na 16.09 trilyon pesos ang utang ng Pilipinas noong Nobyembre 2024. Base sa datos ng Bureau of Treasury, tumaas ito ng 0.4% o katumbas ng 70.7 billion pesos mula Oktubre dahil sa bagong utang at paghina ng piso laban sa dolyar. Sa Naku po. kasalukuyan, halos 70% ng mga utang ng gobyerno ay domestic debt, habang mahigit 30% naman ang foreign obligations. Ang domestic debt ay tumaas ng 31.82 billion pesos dahil sa domestic securities, habang ang external debt ay tumaas ng 38.88 billion pesos dahil sa depreciation ng piso. Pero paliwanag ng Bureau of Treasury, nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabago ng funding split na ito mula 70% domestic patungong 80% domestic at 20% foreign para mabawasan ang epekto ng foreign exchange at global uncertainties. Nilinaw din ni National Treasurer Sharon Almanza na malayong ma-exceed ng pamahalaan ang threshold ng debt sustainability na nasa Tanong ko lang po mga kababayan, yung utang ba sa World Bank, domestic yun? Di ba parang international yun, di ba mga kababayan? Eh, ang laki ng utang natin dun eh. Ha? sa 70% dahil nasa kalahating porsyento lamang ito sa kasalukuyan. Dagdag pa ng principal economist ng Budget Department, ang pagsipa ng outstanding debt ng pamahalaan ay hindi dapat ikabahala. Sa halip ay on track pa sa fiscal target. So hindi po dapat ikabahala daw mga kababayan yung pagsipa ng utang ng Pilipinas. Pero eto correct me if I'm wrong kung may nabasa rin kayong balita, no, na ang Pilipinas po ay nahihirapan na pong magbayad ng kanyang mga utang. Hindi na po sakto yung pagbayad ng Pilipinas sa kanyang mga utang. Gets. Hindi siya cause of concern kasi may plano or planado or may programa ang ating Planado daw mga kababayan at may programa ang ating gobyerno. Pero bakit nga ba hindi na nakakapagbayad ng sakto ang Pilipinas kung nakaplano ito? Baka yung plano nila ay ibang plano mga kababayan. You know what I'm thinking magbigay na lang ako ng isang hint. Buwaya. Yan na lang po ang sasabihin ko. Hindi na po ako magsasabi ng iba. Baka po yung plano dito po sa mga inutang na ito ay buwaya. Yan mga kababayan. deficit and debt figures. So alam natin over the medium term magkano yung kailangan nating gastusin para sa ekonomiya at ilang porsyento nung gagastusin natin yung uutangin, ilang porsyento yung manggagaling sa taxes, etc. So it's not a cause of concern in a At hindi pa po napag-uusapan dyan, mga kababayan, yung ibinenta po nilang gold reserve ng Pilipinas. Di ba? Nagamit din po nila ang gold. Naku po. negative way. We are always concerned about the figures, but ang maganda dito, better than expected yung figures. If you will look at the DTR press release, sinasabi nila na yung debt na figures lower than the program. So in the end, kung ano yung pinlano natin na priorities na gastusin, na amount na dapat gastusin at yung uutangin ay on track tayo. Paliwanag ni Undersecretary Basilio, target ng pamahalaan na makamtan ang 60.6 debt to GDP ratio pagsapit ng 2028.
So yan mga kabayan, bakit po ba natin pinakita ito? Dahil gusto po natin, di ba kaya sa pinakauna nagsalita po yung BBM vloggers mga kabayan na nakapagbayad na ng Pilipinas ng utang. Pero dito naman po sa mainstream media, naku, lumolobo po at sumisipa ng sumisipa yung utang ng Pilipinas. So what are we trying to point out here? Hindi ba nagsisinungaling yung vlogger na yon at bakit hindi po isinama doon po sa investigasyon ng fake news? Hindi ba? Yun lang naman yun eh. Ano po ang inyong reaction dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Dahil eto po mga karibyo natin, President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday, ngayon po ito assured that the government will continue to build more transport infrastructure that will boost opportunities for tourism and business across the country. Nako. Marcos vows more transport infra project to boost tourism business in the Philippines. Teka lang So, di ba, mayroon po silang Build Better More, di ba? Tapos ngayon, meron naman po silang Transport Infra Project. Bantayan po natin ito mga kababayan sapagkat, di ba? Alam naman po nating lahat na yung mga infrastructure like seaport, airport, no? At pagpapaganda ng highway natin, mga kalsada, farm to market road, no? Ay mga proyekto pa po yan ni former President Duterte na nagagamit na po ngayon ng taong bayan. You know what? Bakit ko nasabing dapat bantayan? Baka po kasi ponduhan ulit nila. You know, diba? Baka kasi angkinin, di ba? Nila. Yung mga proyektong ito at sabihin, "Ops, this is our project." No? Tapos na yan eh. Baka hanggang dokumento lang. I'm not saying na ganun po ang gagawin nila. Ina-advance ko lang po yung pag-iisip ko mga kabayan sapagkat nadadala na po tayo dito sa kanilang mga pangako. No? Baka kasi, "Ops, okay na yan? Okay. Ito ang tapos na pala yan eh." Dahil nga po sinasabi nila Transport Infra Project. Pag sinabing transport, nandyan po ang seaport, nandyan po ang airport, at saka farm to market road, pwede na rin yan. Mga kababayan, isama na natin. Di ba? Kaya bantayan po natin to. Baka magkaroon po ng credit grabbing, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan sa kanilang project na yan? Transport Infra Project to boost tourism. Nako po. At eto pa, pasadahan din po natin itong si Atty. Claire Castro. Sabi po dito ni Atty. Roque, no? "I love you, Auntie Claire. Sa lahat ng DDS, huwag papalitan si Auntie Claire. Dahil sa kanya, mas bumibilis ang pagbagsak ng trust and approval rating ni PBBM." Aba, eto naman pala yung dahilan. Ayaw mo lang aminin, Jose Claire Castro, ikaw pala ang dahilan ng pagbagsak ng trust and approval ratings ni PBBM. Bakit kaya? Bakit kaya siya ang dahilan? No, mga kababayan? Alam nyo na yun. Kasi si Auntie Claire nagpo-focus po sa fake news. Yan. Wala nang ginawa. Bakit hindi kayo magbalita ng mga magagandang nangyayari sa ating bansa kung talagang gusto nyong sirain? Diba? Kung ako dito, for example lang kung gusto ko talagang sirain ng mga Duterte, lalampasan ko yung kanilang ginawang kabutihan sa ating bansa para masabi ng ating mga kababayan, "Oops, ito na yung hinahanap natin." No? Na talagang nagsisilbi ng tapat sa ating bansa.
O, di ba? Ganon ang masarap pakinggan, ganon ang masarap na paghihiganti. Ganon ang masarap na pagsira sa isang tao. Parang ano yan eh, di ba? Just work silently, then let the victory or the winnings, no? Slap their face, mga kaubayan. Yun eh. Yun din po ang ginagawa ko, no? Mga karibin natin, hindi po ako hindi po ako yung tipong ipagkakalat mo sa kanila na ganito ka, ganyan ka. Yung mga kaibigan ko nga hindi alam na nagbablog ako, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi po nila alam, no? O yan, mga kababayan, work silently, no? Hayaan mo silang bira ng bira dyan. Importante nagtatrabaho kayo. Ang problema, hindi na kayo nagtrabaho, binigyan nyo na ng pansin itong mga sinasabi nyong fake news, di ba? Yun eh. Very defensive kayo dahil maybe or not, di ba? Totoo po yung sinasabi nila. Yun lang yun eh. Di ba? Kung hindi totoo, edi huwag niyong pansinin. Totoo, pinapansin niyo dahil nasasaktan po kayo. Yun po ang totoo, mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan? Ito pa. Sabi po ni Auntie Claire, mga kababayan, we should always be hopeful. Dahil ang bansa natin ay hindi kulay itim. Yes, literally, it is not black. No? Hindi po itim ang Pilipinas kung literal mong babasihan itong kanyang statement. But, itim, mga kababayan, ay mayroon pong mga kahulugan yan eh. Ang tawag dyan, mga matatalinhagang kahulugan, di ba? Like for example, itim, kasamaan, karahasan, di ba? At yun po ang nakikita ng ating mga kababayan. Itim means something wrong with the government. Yun po eh, no? Pero itong si Auntie Claire kasi hindi ko alam, talagang tinitake niya ito ng literally itim. So, yan. Pagbigyan na po natin, baka kasi may lang. Di ba? Alam nyo na. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. BM, may malaking problema. Si Aimee ang susi. Pangalawa, bagong harassment kay BP Sara. Ito, Naku, medyo may naaamoy na naman akong katarantay. Sorry. May naamoy na naman akong kalokohan nila. Inihag ngayon ng senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isang pang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nako, good news yan, good news. Sige, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga natutuwa sa balitang to dahil meron. Yan na, idiin natin. Meron ng grupo naghahanda ng impeachment ni Bongbong. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Back to you. A dose of your. Pero I think mahirapan po sila, no? Kung ngayon po nila gagawin yan, mga kababayan, mahirapan po sila. No? After election, pag nanalo po ang PDP laban, try ninyo. Try po. Baka sakaling magtagumpay po tayo, after election, pag nanalo po ang PDP laban at yung ibang kaalyado or yung ini-endorse, Duterte plus 2. Yan mga kababayan. Pag nanalo po yan, talagang pwede yang gumalaw ng mga grupong yan, mga kababayan. Pero ngayon, stay put muna kayo at mag-abang-abang lang. Tuloy lang tayo sa pagtulong ng kampanya. Ito, Duterte, mga kababayan, iboto po natin itong mga ito, Duterte Rodriguez, Marcolita, Bondoc, Kibuloy, De La Rosa, yon si Senator Bato, tapos si Philip Salvador, yan. Dati ayaw ko talaga sa artista pero pagbigyan na natin para may rin tayo sa Senado, may numero tayo. Philip Salvador, Senator Bongo, Attorney Lambino, yan mga kababayan, at si Attorney GV Hinlo, yan at saka si Doc Mata, yan mga karibin natin, Attorney Vic Rodriguez, mga karibin natin. Okay, syempre si Congressman Marcoleta. Yan mga kababayan, vote straight po tayo. Kung gusto niyo yung plus 2, ako kasi nag-aalangan po kaya kaya Senator Ay Marcos at saka kay Villar. But anyway,
kung yun po ang desisyon ni Vice President Sara Duterte, suportahan na rin po natin para po sa kanyang safety diyan po sa Senado. Right? Alright mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.